Pagkarating sa mansyon, ay tulog na ang mga kasama ni Magnus sa bahay. Dumiretso na siya sa kwarto nila ni Althea. Sina Tommy at Pandoy naman ay doon na dumiretso sa bahay nila Maris. Tatahiin pa kasi ni Maris ang malalalim na sugat ng dalawa na nagmula sa kalmot ng mga aswang na baltukan. Kila Maris na rin sila makikitulog. Pagkapasok ni Magnus sa kanilang kwarto, ay ganong eksena pa rin ang kanyang naabutan. Mahimbing na natutulog si Althea, nakatagilid at may gumuguhit na luha sa mga mata nito. Naligo na muna si Magnus bago tumabi sa dilag dahil marami siyang alikabok at tilamsik ng dugo sa katawan dahil sa kanyang pakikipaglaban sa mga baltukan. Noong handa na siyang matulog, ay humiga na rin siya at yumakap sa kasintahan. Gumalaw lang ito kaunti pero hindi na nagising pa. Kinabukasan, pagkagising ni Magnus, ay same scenario pa rin sa kanilang sala. Tahimik at walang tao. Dahil nasa paaralan na ulit ang lahat. Kinuha niya ang kanyang jacket at dinukot sa bulsa nito ang ID mula doon sa kahon noong nakaraang gabi. Melanie Hinotiva ang pangalan na naroon. Nag-on siya ng wifi at kinuha ang cellphone. Hinanap niya sa social media ang pangalan na iyon. Maraming kapangalan, pero isa lang ang nakita niya na taga-roon lang din sa Bohol. Tinignan niya ang address sa ID. Hindi yun malayo sa Santa Ines, kaya balak niyang puntahan. Noong sapat na ang impormasyon na kanyang nakuha, ay kumain na muna siya, naligo at nagbihis bago nagtungo sa bahay nila Aling Maming. "Magnus, magandang umaga. Kumain ka na?" "Opo, Aling Maming. Si Maris po." "Nariyan sa loob. Maris, narito si Magnus." Tawag pa ng ina. Agad namang lumabas si Maris mula sa kanyang silid. "Oh, Magnus, bakit?" "Magpapaalam lang ako. Iimbestigahan ko na yung babaeng may-ari noong ID na nakuha ko kagabi. Hindi na muna kita isasama. Magtatanong-tanong lang naman ako. Hindi pa rin naman sigurado kung panahon na ba para masingil siya." "Okay, sige. Maglalaba rin kasi ako ngayon eh. Tama yan, ikaw na muna ang pumunta. Ano? Kailangan mo ba na magsasara ng gate?" "Oo rin sana." "Okay, sige. Tara, ako na." Sagot pa ni Maris at naglakad na papunta sa gate. Agad na ngang umalis si Magnus at bumiyahe patungo sa lugar ng babaeng may-ari ng ID. Pagkarating sa mismong barangay, ay lumapit muna si Magnus sa isang tindahan para makapagtanong. Nakita niyang isang dalagita ang nagbabantay. "Miss, pabili ako. Yakult, 5 piraso. Tsaka wafers na rin, 2. Noong may abot sa kanya ang mga iyon, ay agad niyang binuksan ang isang Yakult at diretsong ininom. Tapos nagbukas pa ng 2. Nakamasid naman sa kanya ang dalagita. "Iinumin niyo sa isang araw lang, yung 5, sir?" "Hindi, 4 lang." "Hala, ang dami pa rin. Samantalang ako, 1 lang kada araw. Tsaka, bakit po 4 lang? Hindi nyo pa gawing 5. "Kasi, para sa'yo yung 1. Oh, sa'yo na." "Hala po sir, wag na. Nakakahiya." "Ano ka ba? Hindi yun nakakahiya. Kasi binigay naman. Ang nakakahiya kung ninakaw. Oh, sige na, inumin mo na. Tsaka, may itatanong nga pala ako. Kilala mo ba si Miss Melanie Hinotiva?" "Hala, si Mameli po ba ang hinahanap nyo? Alam ko po kasi Melanie ang totoong pangalan niya." "So, kilala mo nga siya?" "Opo, naroon lang po sa unahan ang bahay niya. Malaki po ang lupain na sakop ng kanyang pamamahay at marami siyang negosyo. Marami rin siyang alagang kabayo. Kilala po siya rito sa amin dahil napakabait niyang tao. Kaso, sayang, dahil wala siyang asawa, wala ring anak. Sila lang ng nanay niya ang magkasama sa bahay dati.
Tapos namatay na rin yung nanay niya. Ah, ganun ba? Salamat sa pagsagot po sa mga tanong ko ha. Oh, sa'yo na rin ito isang wafers. Isa lang naman ang kaya kong kainin yan. Masyadong matamis. Wika pa ni Magnus at inubos na ng pag-inom ang 3 pang Yakult na nabuksan niya sa kanyang harapan. Salamat po. Sagot naman ng dalagita, tapos umalis na si Magnus. Naglakad na siya patungo sa unahan hanggang sa makita niya ang isang gate, pero mababa lang naman ang bakuran at yari lang sa cyclone wire ang kalahati. Lumapit na si Magnus sa may gate at pinindot ang doorbell. Isang may edad na lalaki ang lumapit roon. Ano pong kailangan nila? Ako po si Detective Argente ng NBI. Naparito ako para makausap si Miss Melanie Hinotiva. Saglit lang po ha. I-check ko muna kung available ba siyang makausap. Ilang araw na kasi siyang hindi lumalabas sa kanyang kwarto. Pakisabi po, mahalaga ang pakay ko at kailangan ko siyang makausap ngayon din. Okay po sir, makakarating ang ipinapasabi niyo. Sagot naman ng matanda at muli nang tumalikod. Mahigit 5 minuto rin na nakatayo si Magnus sa labas ng gate bago niya nakitang papalapit ng muli ang matanda. Tuloy po kayo sir, maswerte po kayo dahil nasa mood makipag-usap sa ibang tao ngayon si madam. Tumango lang si Magnus at sumunod na sa matandang lalaki. Dinala siya nito sa likurang bahagi ng bahay. Maganda at malaki ang bahay na iyon. 3 palapag at konkreto. Sa likuran naman ay may mga puno at maraming tanim na mga halaman at bulaklak. Naupo si Magnus sa upuan sa harapan ng bilog na lamesa. May dumating naman na isang katulong na babae. May dalang 2 baso at pitsil na may juice, tsaka isang plato na may lamang homemade cookies. Pagmerienda muna kayo, detective. Wika pa noon. Salamat. Sagot naman ni Magnus. Sir, pahintay lang po si ma'am ha. Naligo muna. Mukhang ilang linggo na hindi naliligo eh. Hindi rin kasi lumalabas ng kwarto niya. Baka nahiya, kaya naligo muna. Nakangiting wika pa ng katulong habang hinihinaan ang boses. Oo, okay lang. Wika pa ni Magnus. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ay bumaba na ang isang napakagandang babae. Malayong malayo sa itsura nito sa ID. Nasarat ang ilong, makapal ang labi at morena ang kulay. Tila ibang tao na ang kanyang kaharap. Mistisa at mamula-mula ang balat sa kaputian. Matangos ang ilong at makipot ang mga labi. Maging ang hubog ng katawan ay talagang kaakit-akit. Hindi maiwasan ni Magnus na mapalunok ng laway dahil hindi niya inaasahan na ganun na kaganda ang kanyang makakaharap. Magandang umaga sa iyo, detective. Ako si Melanie Hinotiva. Ano pong maipaglilingkod ko sa iyo? Wala naman akong maalala na may ginawa akong violation para dalawin ako ng isang pulis. Actually ma'am, hindi ako kabilang sa kapulisan ng Bohol. I'm from NBI, Special Cases Division. Naparito ako dahil rito. Wika ni Magnus, sabay lapag ng ID ng dalaga sa lamesa. Saan mo nakuha yan? ID ko yan ah. Eh di kung saan niyo po yan iniwan, ay doon ko rin nakuha. Napalunok ng laway niya ang dalaga at tila hindi alam ang sasabihin. Pero pilit nitong ikinukumpos ang sarili. Hindi ko alam kung saan ko naiwala ang ID na yan. Nawala na lang yan bigla eh. Sure ka ma'am, hindi mo ito naiwanan sa isang crossing, malapit sa isang kabaret, kasama ng paa ng manok at panyo na puti na may burda ng pangalan nyo? Bigla namang tumaray ang mukha ng dalaga. Tapatin mo nga ako, detective. Ano bang violation ko? O kung may nagawa ba akong illegal? Hindi ka naman siguro naparito para lang sabihin na naiwan ang ID ko sa kung saan at nais mong ibalik sa akin. Alam naman natin na hindi ko na rin yan magagamit dahil matagal na yan expired
at ibang-iba na ang itsura ko riyan, kaya wala na rin niyang silbi. Sabi naman ni Magnus, kung usapang batas ng tao ma'am, ay wala po kayong violation. Pero batas ng Diyos ay malaki ang inyong pagkakasala. Ibinenta niyo sa kadiliman ang iyong sariling kaluluwa. Alam ko ang tungkol sa 10 years good luck contract. Pagkabanggit lang noon ni Magnus ay biglang napatulo ang luha ng dalaga na tila may naalala. Tapos ilang sandali pa ay bigla itong napalingon sa paligid. Naririnig mo yun? Tanong ng dalaga. Ang alin po ma'am? Wala naman ako naririnig na kakaiba, maliban sa tunog ng mga ibon. Hindi yun. Tunog ng umaalulong na aso ang naririnig ko. Wala naman po ako naririnig ma'am. Nariyan na siya sa paligid para singilin ako. Ang asong taga-singil po ba ang tinutukoy niyo ma'am? Oo, siya nga. Kailan ka ba nakipagkasundo sa kanila? 5 taon na ang nakalilipas. Ha? Bakit naririnig mo na sila kung 5 taon pa lang naman? 10 taon naman ang kasunduan na iyon, di ba? Mali ka dyan, detective. 5 taon lang ang sa akin. Dahil noong panahong iyon, may terminal cancer ang aking ina. Naisip kong hatiin ang 10 taon para sa aming dalawa. 5 taon siyang mabubuhay ng masigla. At 5 taon rin ako mabubuhay ng masagana. At magagamit ko ang lahat ng perang darating sa akin para ma-enjoy ang buhay na magkasama kami ng aking ina sa loob ng 5 taon. Pero sa hindi sinasadyang pangyayari, binangga ng isang trailer truck ang kotse namin na sinasakyan ng aking ina. Namatay ang aking ina pero nakaligtas ang driver. Ayon pa sa investigasyon ng mga pulis, nakatulog ang driver ng trailer truck dahil 2 araw na itong walang maayos na tulog. Kaya hindi napansin ang pagpula ng traffic light at dire-diretso pa rin ito. Kaya nabangga noon ang kotse namin. Dead on the spot ang aking ina. Ngayong buwan na ito ang 5 taon ng kontrata. Bumalik ako sa crossing at sinabing dapat bigyan pa nila ako ng 5 taong karagdagan para sa kontrata namin. Dahil wala pa namang 1 taon magmula noong makipagkasundo ako sa kanila ay namatay na ang aking ina. Pero ang sabi ng kausap ko roon, hindi raw nila sagot ang nangyaring disgrasya sa aking ina dahil tumupad naman sila sa pag-alis ng lahat ng karamdaman na dumapo sa aking ina. Sa katunayan raw ay hindi magkakasakit ng kahit ubo o sipon ang aking ina sa loob ng 5 taon naming kontrata. Pero kung umalis ang aking ina ng bahay at nadisgrasya sa daan, hindi na raw nila iyon sagutin. Sir, ayoko pang mamatay. Napaka-unfair naman noon. Hindi ko nasulit ang perang aking nakamtan. Anong silbi ng aking rancho, maraming pera, at negosyo kung wala naman ang aking ina na makakasama ko para ma-enjoy ang mga bagay na ito. Kaya hindi pa ako handang mamatay. Sir, tulungan mo naman po ako. Parang awa niyo na. Sabi naman ni Magnus, Naku ma'am, sa totoo lang, gustong-gusto kitang tulungan. Pero hindi ako sigurado kung magagawa ko iyon. Pero susubukan ko pa rin. Wala pa akong naririnig na kaso ng kasunduan na may nakaligtas o nakatakas. Pero iyon ang bala kong gawin ngayon, kaya ako naparito para tulungan ka. Aalis na ako saglit. Susunduin ko ang kaibigan kong albularya. Manatili ka lang muna sa kwarto mo at huwag kang magpapapasok ng kahit sino. Siguro mga after 1 oras, makakabalik na rin ako. Salamat po sir. Sana magtagumpay ka po sa plano mo. Ayoko po talagang mamatay. Tumango naman si Magnus at umalis na. Dali-dali siyang nagmaneho papauwi ng mansyon para sunduin si Maris. Pagkarating niya sa mansyon ay si Mang Rudy ang nagbukas ng gate. Dumiretso na rin siya sa bahay nila Mang Rudy. Naabutan niya nagsasampay na ng mga damit ang dalaga. Washing machine naman kasi ang gamit nito sa paglalaba. Kaya mabilis at hindi naman din ganun karami ang nilabhan nito kaya natapos kaagad. Maris, pasensya na sa istorbo. Kailangan ko ngayon ng tulong mo. Natagpuan ko na ang may-ari ng ID na nakipagkasundo sa crossroad. Oh, ano naman daw ang hiniling niya? Pera, pasaganang buhay,
at 5 taon para makasama ang kanyang may kanser na ina. Ang problema, dahil gumaling nga ang kanyang ina, na disgrasya naman, binangga ng truck ang sinasakyang kotse. Kaya namuhay din siya na mag-isa. At ang nakakaawa pa, dahil 5 taon lang ang kontrata niya. Kaya pala parang bago pa ang ID at ang panyo na nasa loob ng box. Mukhang ngayong gabi na siya susunduin ng mga hellhounds. Dahil nakakarinig na siya ng alulong ng mga asong iyon kahit umaga. Anong armas ang inihanda mo para roon? Tanong ni Maris. May holy oil naman ako riyan. Ilalagay ko na lang sa itim na itak. Epektibo raw iyon, sabi ni Mang Adimir. Okay, sige, magbibihis lang ako. Wika pa ni Maris at agad nang kumilos. Agad na nga silang bumalik sa bahay noong babaeng si Melanie. Pagkarating roon ay pinagbuksan sila agad ng gate noong matandang lalaki at inihatid naman ang dalagang katulong sa kwarto mismo ng amo nito. Melanie, ito nga pala si Maris, isang albularya. Hindi kami sigurado kung paano lalabanan ang asong darating na maniningil sa'yo. Dahil hindi naman iyon normal na aso lang. Ang totoo niyan, ikaw lang ang makakarinig at makakakita noon. Dahil ikaw lang naman ang sadya. Pero kung gugustuhin noon, natakutin ng mga kasama sa bahay para iwanan ka mag-isa, ay doon pa lang siya maririnig ng iba. Kaya para makasigurado tayo na hindi kami mahihirapan na depensahan ka, kailangan natin ng bahay na kakaunti ang bintana. At kung may bintana man, ay iyong gawa sa kahoy o naka-grills. Hindi katulad nitong bahay mo, na puro salamin ang bintana pati na dingding. Malalakas ang ganung uri ng aso, kayang-kaya makabasag ng makapal na salamin. Kaya hindi ka pwede rito. Sabi naman ng dalaga, meron akong alam na pwede natin pagtaguan. Sa guest house, sa likuran nitong bahay. Wala iyong kwarto, pero kumpleto naman ang loob. Kasi nga, pang-guest talaga iyon. E di sige, doon tayo. Wika ni Magnus. Dinala na nga sila ng dalaga sa isang cabin sa likuran noong main house. Pagkapasok roon ay agad nang hiram ng martilyo at malalaking pako si Magnus. Ipinako niya ang 2 bintanang kahoy para kahit anong tulak ang gawin ay hindi mabubuksan. Maging ang pintuan ay ginawan niya rin ang pang-double lock na makapal na kahoy na ihaharang. Nakaupo lang ang dalaga sa mahabang sofa habang nakatitig sa mga ginagawa nila Magnus. Nag-utos na rin iyon sa katulong na magdala ng pagkain na kanilang makakain sa tanghalian. Sumapit ang kinahapunan. Habang nasa labas ng pinto sina Maris at Magnus, sabi ni Magnus, Maris, palibutan kaya natin ng asin ang paligid nitong cabin. Pangdagdag depensa na rin. Sige, ikaw bahala. Pero hindi ako sigurado kung pwede iyon sa mga nilalang ng Astra. Hayaan mo na kung hindi tayo sigurado. Basta maglalagay pa rin ako. Wika pa ni Magnus at nagpunta na sa main house at humingi ng maraming asin sa katulong. Sumapit ang paglubog ng araw at madilim na ang buong kapaligiran. Nagsimulang umalulong ang tunog ng isang lobo sa paligid. Hindi lang ang dalagang si Melanie ang nakakarinig doon, pati na rin ang mga katulong at sina Maris at Magnus. Nagsalita si Maris. Mukhang ngayong gabi na nga ang araw ng singilan, kaya nagpaparamdam na talaga ang nilalang ng todo. Pinakinggan lang nila ang alulong ng lobong iyon habang alertong nakabantay. Ang dalagang si Melanie naman ay nakakupo ng kumot at umiiyak, pero pinipigilan nito na may lumabas na boses sa kanyang bibig, kaya tinatakpan niya iyon ng makapal na tuwalya. Hanggang sa maramdaman nila ang makailang beses na pagbangga ng isang hayop sa dingding ng bahay. Napapatili ang magandang dalaga sa tuwing yumayanig ang buong bahay dahil sa pagbangga. Animoy isang kalabaw ang bumabangga sa bahay na iyon. Nagsimula nang magkaroon ng crack ang mga dingding na tabla. May mga nabubutas na rin. Magnus, kailangan kong lumabas.
para pigilan ang nilalang na ito. Hindi pwede, Maris. Masyadong delikado. Paano kung ikaw naman ang atakihin noon? Kaya kong lagyan ng barikadang apoy ang paligid ko para hindi yun makalapit. Pero Maris, hindi natin alam kung ano ang kakayahan ng nilalang na iyan. At kung may mangyari sa iyong masama sa labas, ay wala ako ibang choice kundi ang lumabas na rin at tulungan ka. Walang maiiwan rito kay Melanie. Habang nagtatalo pa sina Maris at Magnus sa kanilang desisyon, ay napansin nila ang pagtahimik ng kapaligiran. Nahinto ang pagbangga sa dingding, kaya nagkatinginan silang dalawa. Hanggang sa makarinig sila ng tunog ng pagkabasag ng mga salamin ng bintana. Kasunod ng biglang pag-alingaw-ngaw sa tahimik na kapaligiran ng palahaw ng boses ng isang babae. Boses iyon ng katulong ni Melanie. Si Jessica! Hindi ako nagkakamali! Boses iyon ni Jessica! Wika pa ni Melanie. Magnus, bantayan mo rito si Melanie. Hindi pwedeng siya lang ang pinoprotektahan natin. Lalo at alam naman natin na hindi siya ang inosenteng partido rito. Mas inosente ang mga kasambahay niya na maaring inaatake na ngayon ng nilalang. Sila ang mas nangangailangan ng proteksyon ko. Matapang na wika ni Maris at agad binuksan ang pintuan sa kalumabas. Maris, mag-iingat ka! Wika pa ni Magnus. Pero hindi na siya nilingon pa ng dalaga at nagtuloy-tuloy na sa paglalakad patungo sa malaking bahay. Agad namang nagtrangka ng pintuan si Magnus at muling binuhusan ng asin ang guhit sa may pintuan na nasira noong magbukas ng pinto si Maris. Sa bahagi naman ni Maris, nagmamadali ito sa paglalakad upang makarating ng mabilis sa malaking bahay. Naririnig niya ang pagkakagulo ng mga kagamitan sa loob. Tunog ng isang asong nagwawala sa paligid. Naroon pa rin ang pagsigaw ng babaeng kasambahay na humihingi ng tulong. Pilit sumisigaw si Maris sa may pintuan na pagbuksan siya. Pero walang nakakapagbukas. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na ikumpas ang kamay sa seradura at nagpakawala ng tigalpo. Wasak ang gilid na bahagi ng pintuan at naalis ang trangka. Kaya agad pumasok si Maris sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa may sala. At doon niya na nakitang kinakalmot ng hindi nakikitang nilalang ang dalagang si Jessica. Agad umusal ng orasyon si Maris para pagganahin ang mas mataas na antas ng kanyang ikatlong mata. Doon niya na nakita ang isang tila naaagnas na asong pitbull. Galit na galit itong napatingin sa kanya noong maramdamang nakikita siya ni Maris. Nagsalita naman si Maris. Bakit mo ginagambala ang dalagang ito? Hindi siya ang ipinunta mo rito para singilin sa kasunduan. Hindi siya pinansin ng aso at muling bumuelo upang talunan ang dalaga. Pagkaangat noon sa ere ay agad iginumpas ni Maris ang kanyang kamay paturo roon. Sapul ang nilalang at durug-durug ang mga laman na dumikit sa dingding. Nakahinga ng maluwag si Maris. At least, napatay niya na ang aso. Nilapitan niya ang babaeng si Jessica at iniupo sa sofa. Kinuha niya ang isang tuwalya at ipinulupot sa hita nito. Diinan mo muna ito para hindi ka maubusan ng dugo at dadalhin ka na namin sa ospital. Yung matandang lalaki, nasaan? Tanong niya sa dalaga na ang tinutukoy niya ay iyong matandang katulong na nagbukas sa kanila. Ayun siya, ate. Wika ng dalaga, sabay nguso sa matanda na nakahandusay sa gilid ng divider. Nilapitan iyon ni Maris at agad pinulsuhan sa gilid ng liig. Buhay pa naman. Nawalan lang siya ng malay, pero mabubuhay pa siya. Wika ni Maris at tumayo na para sana sunduin si Magnus at maihatid ang mga kasambahay sa ospital. Nang marinig niya ang palahaw na tili ni Melanie, kasabay ng tunog ng pagkawasak ng dingding na kahoy. Kinabahan si Maris bigla. Ang buong akala niya
ay isang hellhound lang ang inuutusang maningil sa bawat kontrata. Pero mukhang mali siya. Dali-dali siyang lumabas ng malaking bahay at patakbong ng tungo sa cabin. Pero nakakailang hakbang pa lang siya mula sa pintuan ng malaking bahay ay bigla siyang nanigas. Nagsisi siya kung bakit hindi niya muna pinagana ang kanyang puder bago siya lumabas ng bahay. Unti-unti siya umangat sa ere. Kahit paanong palag niya ay wala siyang magawa. Hindi talaga siya makakilos. Hanggang sa may nagsalita sa may gilid ng bahay. "Sindaya! Ang aking nag-iisang anak at unika iya! Pero isa namang itim na tupa! Siguro naman, binalaan ka na ng tauhan ko bago mo siya pinaslang sa krus na daan na huwag kang makikialam sa mga negosyo ko. Pero dahil sa anak kita, hindi ka susunod. Matigas ang ulo mo at katulad rin kita. Pagbibigyan kita sa ngayon dahil hindi pa naman malaking isyo sa kaharian namin ang pakikialam mo. Pero darating ang panahon na kailangan mo ng managot sa mga perwisyong iyong naidudulot at buhay ng mga burhamin na iyong pinapaslang. Siya nga pala, atin-atin lang ito. Binabati kita sa pagkapatay mo kay Aldino. Kahit pa malaking dagok sa pamilya namin ang ginawa mo, mas komportable ako ngayon na wala siya. Dahil matagal ko nang alam na meron siyang binabalak na hindi maganda laban sa akin. Kaya salamat na rin sa pagpatay mo sa kanya. Mas mabuti na iyong sa kamay mo kaysa sa ako ang gumawa. Tapos ngayon, pag-usapan natin ang nangyayari rito. Negosyo ko ito, anak. Isang legal at marangal na negosyo. Wala kaming nililinlang dito. Wala ring pilitan. Lahat ng nasa kasunduan ay tinutupad namin. Ibinibigay namin ng sobra-sobra pa nga. Bakit mo ba pinapakialaman? Maiintindihan ko pa iyong ginawa mo kay Aldino. Mali naman kasi iyon. Ang sapilitang pangunguha ng mga tao nang walang pahintulot. Pero ito, isa itong patas na kasunduan. Nagsalita naman si Maris. Kahit anong sabihin mo, Karim, ay walang magiging patas na kasunduan kapag mga burhamin ang nasa kabilang panig ng kasunduang iyon. Dahil mga tuso kayo at mapanlin lang. Yan ang problema sa iyo, Sindaya Nilalahat mo. Hindi porket may mga nakasalamuha kang burhamin na mapanlin lang noong mga nakaraan, nilalahat mo na kami. Lalo na ako na iyong ama. Ay, mga bata talaga. Palaging dahilan ng stress ng mga magulang. Pasalamat ka dahil kahit papaano, masaya ako sa araw na ito. Marami akong napagtagumpay ang misyon laban sa mga anghel. Alam mo bang 4 na anghel ang napaslang ko sa buwan na ito? Record-breaking iyon para sa amin. Dahil kahit pa magtulong-tulong ang 10 burhamin sa isang anghel, ay wala pa ring laban ang burhamin. Sa liwanag pa lang ng aura nila ay ikamamatay na ng mga mabababang uri ng burhamin. Kaya kung makatimbog ng 1 hanggang 2 sa isang buwan, employee of the month ka na noon. Ako, 4 sa buwan na ito. Pwede akong magpahinga ng ilang buwan nang walang gagawin, kundi ang mamamasyal lang sa mundo ng mga tao. Magkakatawang tao din ako at i-enjoyin ang mga magagandang dilag dito sa mundo nyo na napakadaling bilugin. Lalo na at alam ko kung ano ang palaging kailangan ng mga tao. Pera, kasikatan at pagmamahal. Kahit pa peking pagmamahal iyan, wala silang pakialam. Kaya, hindi mahirap makabingwit ng biktima dito sa mundo nyo. O sige na, tama na ang daldal ko. Rokia, sigilin mo na ang may utang sa atin. Wika pa ni Karim sa isang malaking itim na German Shepherd na nakatayo sa kanyang harapan. Agad dumaluhong ang aso papabalik sa cabin kung saan naroon si Magnus at Melanie. Pilit nagpupumigla si Maris pero naunahan na siya ng kapangyarihan ni Karim.
Hindi niya magawang magsalita o makakumpas ng kahit anong orasyon, kaya mananatiling tulog ang kanyang malakas na kapangyarihan na nasa loob ng katawan niya. Lalo at wala siyang gabay sa loob na humahawak ng kapangyarihan. Hindi kagaya ni Lino na kahit hindi makapagsalita o hindi makagalaw, ay magagawang makipag-usap sa gabay na nasa loob na mauutusan na magpalabas ng kapangyarihan. Si Maris ay walang ganoon, kaya kapag walang paraan upang makapagsalita o makakumpas siya, ay mananatili lang siyang parang normal na tao. Pagkarating ng aso sa loob ng bahay, ay panay ang wasiwas ni Magnus ng itak. Kahit hindi niya ito nakikita, sinasabi lang ni Melanie kung nasaan banda ang asong iyon, pero mabilis na nagpapaikot-ikot ang aso, kaya litong-lito na rin si Magnus sa pagsasabi ng dalaga kung nasaan banda ang aso. Minsan niya itong nahiwaan sa balat noong magwasiwa siya ng itak, pero noong mabilis itong bumangga sa kanyang likuran, ay agad tumilapon sa gilid ng cabin si Magnus at tumama ang ulo niya sa poste. Kasunod noon ang pagkawala ng kanyang malay. Wala nang nagawa pa ang dalagang si Melanie noong simulan na siyang lapain ng isang malaking itim na aso. Tumigil lang ito noong malagutan na siya ng hininga. Ilang saglit pa ay bumalik na kay Karim ang itim niyang aso. "Oh, tapos na pala tayo rito. Balik na tayo sa Astra, Raukia." "Paano, Sindaya? Hanggang sa muli, aking anak." Biglang may bumukas na itim na portal sa likuran ni Karim at pumasok na ito kasama ang kanyang napakalaking aso at agad rin iyong nagsara. Doon pa lang bumagsak si Maris sa lupa. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa cabin upang alamin ang kalagayan ni Magnus. Halos gumuho ang mundo niya noong makita si Magnus na nakahandusay sa gilid ng cabin, katabi ng poste o iyong mismong haligi ng bahay. "Magnus!" sigaw ni Maris at pinaling patihaya ang binata. Agad niyang diniinan ng kamay ang gilid ng leeg upang pulsuhan. Buhay pa naman ito, kaya pilit niya yung ginigising. Noong magkamalay, ay dismayado si Magnus nang makita ang punit-punit na katawan ng dalaga na kanina ay pinoprotektahan niya. "Ang dalawang katulong, nasaan sila?" tanong ni Magnus. "Buhay pa sila, pero sugatan. Tara, dalhin na muna natin sa ospital." Agad na ring tumawag sa pulisya si Magnus para imbestigahan ang nangyari sa rancho ng mayamang si Miss Melanie Hinotiba. Matapos madala sa ospital ang dalawang katulong, ay umuwi na sina Magnus at Maris sa mansyon. Mag-aalas 5 na noon, kaya gising na ang iba sa mga estudyante nila. Alalang-alala naman si Maris noong makitang duguan si Magnus. "Mahal, anong nangyari sa'yo?" "Wala ito. Bumangga lang ako sa poste ng bahay. Masyadong mabangis ang nakalaban namin. Sige na, huwag mo na ako problemahin. Ayos lang ako. Maligo ka na at papasok ka pa sa eskwela, di ba?" "Okay, sige. Basta, maupo ka muna rito at ipagtitimpla kita ng kape mo." Wika ni Althea at pinagtimpla ng kape si Magnus. Pinahiran na rin muna ang natuyong dugo sa noo nito at nilagyan ng bandage. Noong makaalis ang mga estudyante sa kanyang bahay, ay saka palang naligo si Magnus at natulog sa kanilang silid ni Althea. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 153. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.